Sa isang bahay sa Shatin, Hong Kong, may isang mag-asawang nakapansin ng mabahong amoy na may halong matapang na kemikal. Dahil dito, sinimulan nilang hanapin kung saan ito nanggagaling at kalaunan ay napansin nilang tila mula ito sa isang bahay na nasa kabilang panig ng kalye. Habang lumalakas ang amoy, lalo silang naginalang may hindi pangkaraniwang nangyayari sa loob ng nasabing bahay. Nang magpasya silang kumatok upang alamin ang sitwasyon ay walang sumagot. Dahil lalo pang naging matiis ang amoy sa mga sumunod na oras, napilitan silang humingi ng tulong sa pulisya. Pagdating ng mga pulis sa lugar, natuklasan nila ang isa sa mga pinakakakaibang krimen na kanilang nahawakan. Ang biktima, isang 28 anyos na flight attendant ay natagpuang isinasa ilalim sa chemical na proseso na nagdulot ng matinding pagkasira sa katawan kung saan iilang bahagi na lamang ang natitira. Kalaunan ay naitala ang kasong ito bilang isa sa 10 pinakamahiwagang kaso sa Hong Kong. Samahan ninyo ako habang sinisiyasat natin ang mga detalye ng nakakagimbal na pangyayaring ito. Naganap ang kwento sa Shati na matatagpuan sa silangang bahagi ng New Territories. Noong 12 ng Mayo 1989, isang mainit na Martes sa panahon ng tag-init at habagat, nakatanggap ng tawag ang Shatin Police mula sa isang mag-asawang nasa middle age. Iniulat nila ang isang napakabahong amoy na nagmumula umano sa bahay na nasa tapat ng kanilang tirahan. Nakatira ang mag-asawa sa Chokpakhang Village, isang pamayanang matatagpuan sa timog na bahagi ng Shatin. Mahigit 200 taon na ang kasaysayan ng lugar at malapit ito sa Hong Kong Scout Association at sa Shatin Scout Center. Ayon sa kanila, ang bahay na may numerong 33 sa Chokpakhang Village ay madalas nang puntahan ng mga hindi kilalang tao sa mga nakalipas na linggo. Madalas ding may malakas na tugtugan at iba pang kaguluhang nakakabahala sa mga kapitbahay. Bukod dito, ilang araw na ring may kakaibang mabahong amoy na nagmumula sa bahay. Ikinwento rin ng mag-asawa na minsan ay nagtungo sila roon upang magtanong tungkol sa amoy. Isang lalaki at isang babae ang nagbukas ng pinto, ngunit kapwa umano mukhang lutang at mabagal kumilos. Nang tanungin tungkol sa mabahong amoy, alanganin nila itong ipinaliwanag na may isang hayop na namatay at agad naman daw nila itong aasikasuhin. Gayunpaman, hindi nakumbinsi ang mag-asawa. Naghinala silang maaaring may kinalaman sa paggamit o paggawa ng ilegal na droga ang mga kakaibang amoy na nagmumula sa bahay. Dahil dito ay agad na nagpadala ang pulisya ng mga tauhan sa bahay na numero 33 upang magsagawa ng investigasyon. Sa panahong iyon, kilala ang lugar bilang isa sa mga problemadong bahagi ng lungsod dahil sa madalas na nagaganap na mga krimen, kabilang ang mga kaso ng hostage taking, pamimeke at maging pagpatay. Ang bahay na numero 33 ay isang 3 palapag na gusaling may disenyo na hango sa arkitekturang Espanyol at dito mismo nagmumula ang amoy na iniulat ng mag-asawa. Umakyat ang mga pulis sa 2 palapag at kumatok sa pinto at isang lalaki at isang babae ang sumagot. Kapansin-pansin na pareho silang mukhang pagod at tila nanghihina na parabang nasa ilalim ng impluwensya ng ipinagbabawal na sangkap. Nakilala ang lalaki bilang si Wang Daiwei, 33 taong gulang habang ang babae naman ay si Yu Mo Ling, 27 taong gulang. At ayon sa record, ang dalawa ay magkasintahan. Matapos ipaalam ang layunin ng kanilang pagbisita, pumasok ang mga pulis sa apartment at agad nilang napansin ang ilang pakete ng cocaine na nakalagay sa mesa sa sala. Dahil dito ay kaagad nilang inaresto ang magkasintahan. Habang isinasagawa ang mas masusing paghahalughog, nalaman nilang inuupahan din ni Wang Daiwei ang 3 palapag ng gusali. Dahil dito, nagtungo sila sa itaas upang siyasatin ang lugar, subalit nang mabuksan nila ang pinto ng silid sa 3 palapag. Isang napakatapang at nakakasulasok na amoy ang sumalubong sa kanila. At sa pagpapatuloy ng kanilang pagsisiyasat, natuntun nila ang pinagmumula ng amoy sa banyo.
Doon ay may malaking metal na drum na nakalagay sa loob ng bathtub. Ang takip nito ay may mga butas para sa ventilasyon at mula roon ay walang tigil na lumalabas ang mabahong amoy. Napakalakas ng amoy kaya nahirapan ang mga investigador na huminga at napilitan silang pansamantalang umatras. Isang pulis habang tinatakpan ng kanyang ilong at bibig ang nagtanong kina Huang Daiwei at Yu Meiling kung ano ang laman ng metal na drum. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang dalawa at walang maibigay na paliwanag. Dahan-dahang nilapitan ng mga investigador ang drum at binuksan ang takip nito. Sa kanilang nakita, agad nilang napagtanto na isa itong nakakagimbal na eksena. Sa loob ng drum ay naroon ang katawan ng isang babae na nasa matinding estado ng pagkabulok. Mayroon ding hindi matukoy na dilaw na likido sa loob at hiwalay na ang ulo sa katawan at nakalutang sa isang gilid. Habang ang itaas na bahagi ng katawan ay labis nang naapektuhan ng kemikal at may maraming butas. Ayon sa mga investigador, iyon ang isa sa pinakanakakabiglang eksenang kanilang nakita sa buong serbisyo nila. Kaagad nilang ipinaalam sa kanilang mga nakatataas ang sitwasyon at hindi nagtagal ay dumating ang karagdagang puwersa ng pulisya. Batay sa kondisyon ng katawan at sa amoy na nagmumula rito, napag-alaman nilang ang likidong nasa drum ay may matinding kakayahang magdulot ng pagkasira. Maliwanag na sinubukan ng salarin na sirain ang katawan at burahin ang anumang posibleng ebidensya. Sa loob ng banyo, nakakita rin ang mga pulis ng ilang bote ng kemikal at mga walang lamang lata ng air freshener. Nang suriin ang laman ng drum, natukoy na ito ay industrial grade hydraulic acid. Natagpuan din ng mga forensic technician ang mga fingerprint ni Yu Meiling sa mga toolbox at sa mga lata ng air freshener. Batay sa mga ebidensyang nakalap sa lugar, agad na kinasuhan at inaresto sina Huang Daiwei at Yu Meiling bilang mga pangunahing suspects sa pagpatay. Kinabukasan, 13 ng Mayo 1989, lumabas ang resulta ng forensic examination. Napag-alamang may gel na substance sa katawan ng biktima na mahigpit na nakadikit sa balat at mga buto. Ang ilang bahagi ng katawan ay naapektuhan na ng kemikal, subalit karamihan sa mga ngipin ay nananatiling buo at hindi gaanong naapektuhan. Sa bahagi ng bungo malapit sa kaliwang tainga, natagpuan ng mga eksperto ang isang bali na may habang 5.3 inches. Mayroon ding 3 maliliit na piraso ng buto na nakabaon sa bitak. Batay sa uri ng pinsala, naniniwala ang mga forensic expert na hindi ito dulot ng simpleng suntok o hampas gamit ang kamay. Posibleng tinamaan ang biktima ng isang matigas na bagay gaya ng martilyo o kaya naman ay nahulog mula sa taas na hindi bababa sa 33 talampakan na maaaring magdulot ng ganitong uri ng sugat. Dahil sa matinding pagkabulok ng katawan ay hindi matukoy ng mga eksperto ang eksaktong sanhi at oras ng pagkamatay. Gayunpaman, kung ang pinsalang natagpuan sa bungo ay natamo habang buhay pa ang biktima, malaki ang posibilidad na ito ang pangunahing dahilan ng kanyang pagkamatay. Batay sa petsa ng pagkakatuklas sa katawan noong 12 ng Mayo, tinatayang namatay ang biktima sa pagitan ng 28 ng Abril at 5 ng Mayo o humigit kumulang 2 linggo bago siya matagpuan. Mula nang maaresto sina Huang Daiwei at Yu Meiling, tumanggi silang magsalita mula sa pagkakakilanlan ng biktima. Dahil dito ay napilitan ng mga pulis na isa-isang suriin ang mga ulat ng nawawalang tao. Makalipas ang 3 araw, noong 15 ng Mayo 1989, nakakita ang mga investigador ng isang mahalagang lead. 1 linggo bago matagpuan ang katawan, isang babae mula sa Kowloon City na matatagpuan humigit kumulang 5.6 miles sa timog ng Shatin ang nagsumbong sa pulisya na nawawala ang kanyang kasama sa bahay matapos itong umalis bago magbukang liwayway at hindi na muling makita. Ayon sa ulat, alas 5 ng umaga noong 6 ng Mayo 1989 nang umalis ang babae.
Nagsimula na noon ang investigasyon ng pulisya, ngunit wala silang natunton na kinaroroonan nito. Nakilala ang nawawalang babae bilang si Huang Jijun, isang 28 anyos na flight attendant ng Cathay Pacific Airways. Dati siyang nakatira kasama ang kanyang pamilya sa Aberdeen sa katimugang bahagi ng Hong Kong. Ngunit dahil sa kanyang trabaho, lumipat siya sa tirahan ng isang kaibigan sa Kowloon City upang maging mas malapit sa Kai Tak Airport kung saan siya nagtatrabaho. Matapos ikumpara ang dental records, nakumpirma ng pulisya na ang bangkay na natagpuan sa Chokpakhang Village ay si Huang Jijun nga. Ayon sa kanyang schedule sa trabaho, nakatakda sana siyang lumipad palabas ng bansa noong ika-6 ng Mayo. Gayunpaman, 2 oras bago ang kanyang flight ay tumawag siya at nagsabing hindi siya makakapasok sa loob ng 4 na araw dahil hindi umano mabuti ang kanyang pakiramdam. Pagkalipas ng 4 na araw ay hindi pa rin siya bumalik sa trabaho at hindi rin siya makontak sa telepono. Dahil dito, nakipag-ugnayan ng airline sa kanyang roommate at doon nila nalaman na nawawala na pala siya. Ayon sa kanyang roommate, magkasama pa sila sa kanilang tirahan noong madaling araw ng ika-6 ng Mayo habang karamihan sa mga residente ng gusali ay natutulog pa. Bigla umanong tumunog ang telepono at matapos ang isang maikling pag-uusap ay nagpalit ng damit si Huang Jijun at nagmamadaling umalis. Nagising ang kanyang roommate dahil sa pagtunog ng telepono at nakita niyang nagsusuot na ito ng sapatos. Ipinaalam lamang umano ni Huang Jijun na may kailangan siyang puntahan sandali bago tuluyang umalis. At mula noon ay hindi na siya muling nakita o nakausap. Maging ang kanyang pamilya ay walang ideya kung saan siya nagtungo. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ay napag-alaman ng mga pulis na ang kanyang kasintahan ay si Wang Daiwei. Ayon pa sa kanyang roommate, madalas nang magkaroon ng alitan ang dalawa sa mga nakalipas na araw, dahilan upang maging malungkot at madaling mainis si Huang Jijun. Dahil nag-aalala siyang baka may mangyaring hindi maganda, humingi siya ng tulong sa pulisya. Sa kasamaang palad, hindi na kailanman nakabalik si Huang Jijun. Ayon sa investigasyon, nagkakilala si Huang Jijun at Wang Daiwei sa pamamagitan ng magkakaibigan. Sa unang tingin ay tila kahanga-hanga ang buhay ni Wang Daiwei dahil mayroon siyang kakaibang pinagmulan. Isa siyang Chinese immigrant na nanirahan sa Estados Unidos at doon lumaki mula pagkabata. Doon din siya nag-aral at halos buong kabataan niyang ginugol bago siya lumipat sa Hong Kong bilang isang ganap na adulto. Mayaman ang kanyang pamilya at ang kanyang ama ay isang matagumpay na negosyante, habang ang kanyang ina naman ay isang kilalang designer na may mamahaling kasuotan. Nang mag-30 taong gulang siya, kapwa pumanaw ang kanyang mga magulang dahil sa karamdaman at iniwan sa kanya ang napakalaking mana. Sa paningin ng iba, isa siyang lalaking mula sa mayamang pamilya, mapagbigay, palabiro at kaakit-akit ang personalidad. Madalas siyang makita na nakasuot ng salaming may gintong frame, bagay na lalo pang nagpapalakas sa kanyang maayos na imahe. Ngunit sa likod ng itsurang iyon ay ibang kwento ang nakatago. Hindi siya kailanman nagkaroon ng seryosong trabaho at umasa lamang sa iniwang kayamanan ng kanyang mga magulang. Bukod pa rito ay nalulung din siya sa droga at pagsusugal at sa loob lamang ng wala pang 6 na buwan matapos mamatay ang kanyang ama, nawaldas na niya ang buong mana. Ipinagbili pa niya ang bahay ng kanyang mga magulang at kalaunan ay inupahan ang bahay na magiging sentro ng kasong ito. Ayon sa mga investigador, mahusay siyang manlinlang at bihasa sa pagmamanipula ng mga tao. Marunong siyang bumuo ng isang huwad na pagkatao upang makuha ang tiwala ng kanyang mga target. Karaniwan niyang ipinapakita ang sarili bilang isang edukado at maginoong lalaki. Pagkatapos nito ay masigasig siyang nakikisalamuha sa mga babaeng nais niyang lapitan habang pinapaniwala silang isa siyang matagumpay at mayamang tao. Upang mapanatili ang imahe, nagsusuot siya ng mamahaling damit at gumagamit ng mga luxury car, ngunit sa katotohanan,
Karamihan sa mga ito ay inuupahan lamang. Kasabay nito, nagkaroon siya ng maraming lihim na relasyon. Siya ay namimili, kumakain sa mga mamahaling restaurant at minsan pa nga ay nakikitira sa mga babae na parabang mag-asawa na sila. Subalit hindi pag-ibig ang tunay niyang pakay. Ang pangunahing layunin niya ay makakuha ng pera upang masuportahan ang kanyang bisyo sa droga at mabayaran ang kanyang mga utang sa pagsusugal. At sa lahat ng kanyang mga naging kasintahan, si Hwang Ji-jun ang may pinakamataas na kita at may kakayahang magbigay sa kanya ng malaking pinansyal na suporta. Dahil dito, ginamit niya ang kanyang imahe bilang isang mayamang Amerikano at isang perpektong ginoo upang malinlang ang mga kabataang babae para sa pag-ibig at pera. Nakakagulat man, kahit nalalaman na ng ilan sa kanyang mga kasintahan na wala siyang pera, marami pa rin ang nahulog sa kanyang kagandahang asal at kakayahang manghikayat. Bago mangyari ang krimen, hindi bababa sa 2 babae ang sabay niyang niligawan at isa rito si Hwang Ji-jun. Nang unang magkakilala sina Hwang Ji-jun at Hwang Dae-wei, agad siyang nabighani rito. Humanga siya sa mataas nitong English, American passport, kaakit-akit na personalidad at sa marangyang pamumuhay na ipinapakita nito, kaya hindi nagtagal ay naging magkasintahan sila. Sa simula ay masaya ang kanilang relasyon at tinatawag pa nila ang isa't isa bilang mag-asawa. Ngunit kalaunan, napansin ni Hwang Ji-jun na madalas mawala si Hwang Dae-wei nang walang paliwanag at kung minsan ay mahigit 1 buwan bago muling magpakita. Dahil dito, nagsimula siyang magtanong at magsiyasat hanggang sa matuklasan niyang may isa pa palang tinitirhan si Hwang Dae-wei sa bahay na numerong 33 sa Chokpakhang Village. Doon niya unti-unting napagtanto na siya ay naloko. Bagamat totoong American citizen si Hwang Dae-wei, marami sa kanyang mga ikinuwento tungkol sa kanyang buhay ay hindi pala totoo. Nalaman din niyang minsan na itong nag-asawa at nalulong sa iba't ibang bisyo, kabilang ang droga na umaabot sa hindi bababa sa 1,300 Hong Kong dollars ang ginagastos bawat araw. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya iniwan si Hwang Dae-wei. Dahil sa labis na pagmamahal, patuloy niya itong pinatawad at sinuportahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng perang pinaghihirapan niya. Ngunit isang araw ay natuklasan niya ang isang masakit na katotohanan. Habang siya ay nasa ibang bansa para sa kanyang mga flight assignment, ginagamit pala ni Hwang Dae-wei ang kanyang pagkawala upang makisama sa ibang babae. Ang babaeng iyon ay si Yu Mu-ling, ang parehong babae na kalaunan ay inaresto kasama ni Hwang Dae-wei. Sa buong panahon ng kanilang relasyon, napakaraming isinakripisyo ni Hwang Ji-jun. Maging ang paulit-ulit na pagtataksil ng kanyang nobyo ay kanyang pinalampas sa pag-asang balang araw ay magbabago ito. Ngunit sa halip na magbago, lalo lamang naging pabaya si Hwang Dae-wei. Kapag nauubusan siya ng pera, saka lamang niya naaalala si Hwang Ji-jun. Upang patuloy na makahingi ng pera ay paulit-ulit niyang ipinapangako na hihiwalayan niya si Yu Mu-ling. Gayunpaman, hindi niya kailanman tinupad ang mga pangakong iyon. Habang lumilipas ang panahon, tuluyan nang nawala ng pag-asa si Hwang Ji-jun. Nagpasiya siyang hintayin na lamang ang tamang pagkakataon upang tapusin ang kanilang relasyon at 6 na buwan bago mangyari ang krimen. Noong Disyembre ng 1988, naghahanda na si Hwang Ji-jun para sa isang biyahe patungong United Kingdom nang magdesisyon siyang makipaghiwalay kay Hwang Dae-wei. At dahil natatakot siyang baka magbago ang kanyang isip kapag nagkita sila ng personal, sumulat na lamang siya ng isang liham ng pakikipaghiwalay. Minsan ang ibinigay ni Hwang Ji-jun ang lahat para kay Hwang Dae-wei, ngunit puro kasinungalingan lamang ang kanyang natanggap kapalit nito. Nakakagulat man, ngunit hindi siya nagtanim ng galit o sama ng loob laban sa lalaki. Sa katunayan, sa kanyang liham ay humingi pa siya ng paumanhin. Sa kanyang liham ay sinabi ni Hwang Ji-jun na hindi niya maibibigay ang kaligayaang kailangan ni Hwang Dae-wei
at umaasa siyang maaari pa rin silang manatiling magkaibigan kahit magkahiwalay na. Idinagdag din niya na hindi na niya ito sisingilin sa 50,000 Hong Kong dollars na hiniram nito sa kanya habang sila ay magkarelasyon pa. Ngunit nang mabasa ni Wang Daiwei ang liham, tumanggi siyang tanggapin ang pagkikipaghiwalay. Para sa kanya, si Wang Jijun ay parang isang ATM na patuloy na nagbibigay ng pera at dahil dito, wala siyang balak na basta na lamang pakawalan ito. Sa panahong iyon ay nagbabayad siya ng malaking halaga para sa inuupahang luxury car bukod sa gastusin sa renta at droga. Kung mawawala si Wang Jijun, mawawala rin ang isa sa kanyang pangunahing pinagkukunan ng pera. Matapos matanggap ang liham, naniwala si Wang Daiwei na ginagamit lamang ni Wang Jijun ang pagkikipaghiwalay bilang paraan upang pilitin siyang tapusin ang relasyon niya kay Yu Muling. Dahil dito, nagpanggap siyang sumusunod at nangakong hihiwalayan niya si Yu Muling. At gumana nga ang plano. Muli niyang nakuha ang tiwala at kapatawaran ni Wang Jijun. Subalit ang paulit-ulit na pagpapatawad na iyon ang kalaunang nagdala kay Wang Jijun sa isang trahedyang hindi na niya matatakasan. Bandang alas 5 ng umaga noong ika-6 ng Mayo 1989, nakatanggap si Wang Jijun ng isang misteryosong tawag sa telepono. Pagkatapos nito ay umalis siya ng bahay at nagtungo sa tirahan ni Wang Daiwei sa numero 33 Chokpakhang Village. Pagdating niya sa silid sa ikalawang palapag, doon niya nakaharap si Yu Muling, ang bagong kasintahan ni Wang Daiwei. Agad na nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang babae at mabilis na nauwi ang kanilang pagtatalo sa isang mainit na komprontasyon. Hindi nagtagal ay nauwi rin ito sa pisikal na away. Ayon sa mga residente na nakatira sa tapat ng bahay, nakarinig siya ng malakas na pagtatalo ng dalawang babae noong madaling araw na iyon at makalipas lamang ang ilang sandali. Narinig naman niya ang tinig ng isang lalaki na tila sinusubukang umawat. Gayunpaman, malinaw umano sa paraan ng pagsasalita nito na pumapanig ito sa isa sa mga dalawang babae. Tumagal ng mahigit 10 minuto ang pagtatalo bago tuluyang tumahimik ang paligid. Habang pinagsasama-sama ng mga investigador ang mga nakalap na ebidensya, naging malinaw na malapit na kaugnay ng pagkamatay ni Wang Jijun sina Wang Daiwei at Yu Muling. Ngunit bago pa man sila formal na tanungin ng pulis, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang umamin si Wang Daiwei. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad na inamin ni Wang Daiwei ang krimen at itinuro si Yu Muling bilang kanyang kasabwat. Nang maglaon ay umamin din si Yu Muling sa kanyang naging partisipasyon. Batay sa kanilang mga unang salaysay, matagal nang nagsiselo si Yu Muling kay Wang Jijun dahil pareho nilang minamahal si Wang Daiwei. Dahil dito, siya umano ang tumawag kay Wang Jijun noong madaling araw ng ika-6 ng Mayo upang papuntahin ito sa bahay ni Wang Daiwei. Bagamat alam ng dalawang babae ang tungkol sa isa't isa, iyon ang kanilang unang personal na pagkikita. Nauwi agad sa matinding pagtatalo ang kanilang komprontasyon hanggang sa maging pisikal na komprontasyon. Ayon sa kanilang pag-amin, sinubukan ni Wang Daiwei na mamagitan ngunit sa huli ay si Yu Muling ang kanyang pinili at tuluyang tinapos ang relasyon nila ni Wang Jijun. Dahil dito, muling sumiklab ang gulo hanggang sa magtulungan umano sina Wang Daiwei at Yu Muling sa pagpatay kay Wang Jijun. Matapos ang insidente, sinubukan nilang burahin ang lahat ng posibleng ebidensya sa pamamagitan ng pagtatago sa mga labi ng biktima sa loob ng isang metal na drum at pagbuhos dito ng malaking dami ng kemikal. Gayunpaman, sa mga kadahilanang hindi malinaw, kalaunan ay binawi ni Wang Daiwei ang kanyang unang pag-amin. Inamin pa rin niya na naging kasintahan niya si Wang Jijun at kinilala rin niya ang kanyang relasyon kay Yu Muling. Ngunit iginiit niya na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Wang Jijun. Ayon sa kanya, dumating si Wang Jijun sa bahay at nakipagkumprontasyon kay Yu Muling na nauwi sa pisikal na alitan.
Iginiit niyang si Yumuling lamang ang responsable sa pagkamatay ng biktima at wala siya sa bahay nang mangyari ang insidente. Sinabi rin niyang nalaman lamang niya ang nangyari pagbalik niya sa bahay at tinulungan lamang niya si Yumuling na itago ang katawan ni Wang Jijun matapos itong humingi ng tulong sa kanya. Gayunpaman, kalaunan ay binawi rin ni Yumuling ang kanyang pag-amin at itinuro si Wang Daiwei bilang pangunahing responsable sa krimen. Iginiit niyang tinakot siya nito at nagbantang sasaktan siya at ang kanyang pamilya kung hindi siya tutulong sa pagtatago ng katawan. Dahil umano sa mga pagbabanta, napilitan siyang sumunod kabilang ang pagbili ng mga kemikal at deodorizer upang pagtakpan ng krimen. Dahil sa magkasalungat na salaysay ni Wang Daiwei at Yumuling, naging mahirap para sa mga investigador na matukoy ang tunay na nangyari. Gayunpaman, isang bagay ang malinaw. Kapwa silang nagsagawa ng mga hakbang upang itago ang pagkamatay ni Wang Jijun at burahin ang mga posibleng ebidensya. Batay sa investigasyon, nakatakda sanang pumasok sa trabaho si Wang Jijun noong araw ng insidente, ngunit nakapagsumiti siya ng 4 na araw na sick leave. Dahil itinuring itong hindi pangkaraniwan, pinaghinalaan ng mga investigador na pineke ni Wang Daiwei o Yumuling ang kahilingan upang magmukhang buhay pa ang biktima. Natuklasan din nilang ilang ulit na ginamit ang mga credit card ni Wang Jijun mula ika-6 hanggang ika-10 ng Mayo, kabilang ang pagbili ng gintong nagkakahalaga ng 40,000 Hong Kong dollars. Napatunayan sa pagsusuri sa sulat kamay at ng pagkakakilanlan ng isang saleswoman na si Yumuling ang nagsagawa ng transaksyon. Bukod dito, noong ika-8 ng Mayo, may isang babaeng nagpakilalang si Wang Jijun na tumawag sa isang flower shop at nagpadala ng mga bulaklak sa kanyang kapatid. Ngunit sa panahong iyon ay patay na si Wang Jijun. Para sa mga investigador, malinaw na bahagi ng mga pangyayaring ito ang planong palabasing buhay pa ang biktima at iligaw ang investigasyon. Makalipas ang mahigit 1 taon, noong ika-27 ng Hulyo 1990, umabot sa Hong Kong High Court ang kaso at kinasuhan sina Wang Daiwei at Yumuling ng pagpatay at pagpigil sa legal na paglilibing ng katawan ni Wang Jijun. Sa paglilitis, kapwa inamin ni Wang Daiwei at Yumuling ang kanilang partisipasyon sa pagtatago ng katawan, ngunit mariin nilang itinanggi ang kasong pagpatay. Iginiit ni Wang Daiwei na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Wang Jijun. Ayon sa kanya, malayang nakapapasok ang biktima sa kanyang bahay dahil may susi ito at hindi niya alam kung paano ito namatay sa loob ng kanyang tirahan. Samantala, sinabi ni Yumuling na magkasama silang 3 sa bahay noong araw ng insidente. Ayon sa kanyang salaysay, naiwan siya sa sala habang nagtungo sina Wang Daiwei at Wang Jijun sa silid. Nang sundan niya ang dalawa, nadatnan na lamang umano niyang wala nang malay si Wang Jijun. Iginiit niyang hinimok niya si Wang Daiwei na humingi ng tulong, ngunit tumanggi ito at sa halip ay nagbanta sa kanya. Dahil sa takot, sinabi niyang napilitan siyang tumulong sa pagtatago ng katawan. Sa panahong iyon, kung mapapatunayang nagkasala sa kasong pagpatay, maaari silang maharap sa pinakamabigat na parusang ipapataw noon ng batas sa Hong Kong. Matapos ang paglilitis, noong ika-15 ng Agosto 1990, kapwa napatunayang nagkasala sina Wang Daiwei at Yumuling sa kasong pagpatay at pagpigil sa legal na paglilibing ng katawan. Dahil dito, ipinataw sa kanila ang pinakamabigat na parusang maaaring ipataw noon ng batas. Gayunpaman ay hindi nila tinanggap ang hatol at agad na naghain ng apela. Halos 4 na taon matapos ang insidente, muling binuksan ng Hong Kong High Court ang kaso para sa panibagong paglilitis. Iginiit ng prosekusyon na ang krimen ay maaaring bunga ng masalimuot na relasyon ng 3 at ng kanilang pagkalulong sa droga. Sa gitna ng retrial, biglang binago ni Yumuling ang kanyang testimonya at inako ang buong pananagutan. Ayon sa kanya,
Nauwi sa pisikal na komprontasyon ang kanilang pagtatalo ni Wang Jijun at sa pagtatanggol umano sa sarili ay hinampas niya ito ng martilyo na hindi niya sinasadyang ikamatay. Iginit din niyang wala umanong anumang kinalaman si Wang Daiwei sa pagkamatay ng biktima. Pagkatapos ng retrial, pinawalang sala ng hukuman sina Wang Daiwei at Yu Muling sa kasong pagpatay. Gayunpaman, napatunayang nagkasala si Yu Muling sa mas mababang kaso ng manslaughter at hinatulan ng 5 taong pagkakakulong, habang pinalaya naman si Wang Daiwei dahil nalampasan na ng panahong ginugol niya sa kustudiya ang pinakamataas na parusang maaaring ipataw para sa kasong may kaugnayan sa pagtatago ng katawan. Ang biglaang pagbabago ng testimonya ni Yu Muling ang naging pangunahing dahilan ng malaking pagbabago sa naging hatol ng korte. Hanggang ngayon ay nananatiling kontrobersyal ang kasong ito dahil sa magkakasalungat na salaysay ng mga pangunahing sangkot at sa mga tanong na hindi pa rin tuluyang nasasagot. May isa pang babaeng naging bahagi ng kwentong ito, si Sally, isang Kristiyanong social worker na nagbibigay ng psychological counseling sa mga bilanggo. Habang nakakulong si Wang Daiwei at naghihintay ng paglilitis, nagkalapit ang dalawa hanggang sa tuluyan silang ikasal sa loob ng kulungan sa isang seremonyang pinangunahan ng isang pastor. Sa panahon ng retrial, naging sentro rin ng atensyon si Sally nang lumuhod siya sa harap ng hukuman at nakiusap na wag hatulang mamamatay tao ang kanyang asawa dahil naniniwala siyang wala itong kinalaman sa krimen. Ang kanyang emosyonal na paglabas ng saloobin ay nagdulot ng matinding usap-usapan at lalong nagpatibay sa pananaw ng publiko na may pambihirang kakayahan si Wang Daiwei na makakuha ng tiwala at simpatiya ng ibang tao. Bilang social worker, naniwala si Sally na nagsisisi si Wang Daiwei sa kanyang mga nagawa at tuluyang nahulog ang kanyang loob dito. Gayunpaman, hindi rin nagtagal ang kanilang pagsasama at nauwi rin sa diborsyo noong 1998. Samantala, matapos ang krimen noong 1990, may ibang mag-asawang umupa sa bahay number 33 Chokpakhang Village kung saan naganap ang pagpatay. Ang bagong umupa ay isang missionary at ang kanyang buntis na asawa. Bagamat normal naman ang kanilang paninirahan doon, madalas umano silang nakakaramdam ng mabigat at hindi maipaliwanag na kalungkutan sa loob ng bahay. Araw-araw silang nananalangin, ngunit sa kabila nito ay hindi nila maalis ang hindi komportableng pakiramdam na tila nakabalot sa buong lugar. Kalaunan, hindi sinasadyang nalaman ng mag-asawa na ang kanilang inuupahang bahay ay minsang naging lugar ng isang kilalang pagpatay. Pagkatapos nilang malaman ang impormasyong iyon, ay kaagad silang lumipat sa parehong araw. Nang maglaon, ikinwento nila sa kanilang mga kaibigan na wala naman silang naranasang anumang kakaibang pangyayari habang naninirahan doon. Gayunpaman, sinabi nilang may hindi maipaliwanag na lungkot at bigat na tila palaging naroroon sa loob ng bahay. Ayon naman sa mga residente ng unang palapag, may ilang kakaibang pangyayaring napansin nila matapos ang insidente. Minsan umano ay kusa na lamang bumubukas ang kanilang mga bintana. May mga pagkakataon ding sinisiguro nilang nakakandado ang pinto bago matulog, ngunit paggising nila kinabukasan ay bukas na ito. Mayroon ding mga gabing nakakarinig sila ng mga hindi pangkaraniwang tunog at mga daing na hindi maipaliwanag. Gayunpaman, walang opisyal na ebidensyang nagpatunay sa mga kwentong ito at nananatili lamang silang bahagi ng mga usap-usapan na umiikot sa lugar matapos ang krimen. Dahil sa malaking atensyong natanggap ng kaso, naging inspirasyon ito ng 2 pelikula noong 1993. Ang isa ay Remains of a Woman na nakatuon sa masalimuot na relasyon ng mga pangunahing tauhan, habang ang Legal Innocence naman ay tumatalakay sa mga pangyayari sa paglilitis. Ayon sa mga ulat, matapos makalaya si Wang Daiwei ay nag-alok umano siyang ibahagi ang kanyang bersyon ng mga pangyayari sa mga gumawa ng Legal Innocence, ngunit hindi ito tinanggap. Nang mailabas ang pelikula,
Nagsampa siya ng kaso laban sa produksyon dahil iginiit niyang ipinapahiwatig pa rin ng pelikula na may pananagutan siya sa krimen sa kabila ng naging hatol ng hukuman. Dahil dito ay pansamantala ring inalis ang sirkulasyon ng pelikula. Bagamat unti-unti nang nawala sa sentro ng atensyon ng publiko ang kasong ito, nananatiling isa pa rin ito sa mga pinakakontrobersyal na kaso sa Hong Kong. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nagtatanong kung sino talaga ang may pinakamalaking pananagutan sa pagkamatay ni Wang Jijun at kung makatarungan ba ang naging hatol ng hukuman.